Day 3 ng ating pond making. Ayan, hello sa mga asa namin. Ito yung nabili kong umbrella, oh. Ayan. Nung una, umulan kahapon, medyo epic fail siya kasi yung ibabaw niya parang may tumatagas na tubig. So nilagyan ko na lang ng trapal doon sa ibabaw para pag umulan di tatagas yung tubig. Tapos ito dapat pala sinesemento yung loob, nilagyan ko lang ng buhangin. So hindi siya sobrang bigat. So ang ginawa ko, kinalang ko na lang siya dun sa semento, nagpapako ako ng concrete nail dyan, tapos kinapitan ko ng alambre tsaka ng hook. So nakahook siya. Well, okay din naman kasi ayan, oh, may shade dito banda sa may goldfish tank natin. Today is a good day, maaraw tayo ngayon, hindi umulan kahit isang piraso. So ang gagawin ko ngayon, day 3 ay tatanggalin ko yung trapal. Tapos papakita ko sa inyo yung status ng ating pond. Ito na po ang status ng ating pond matapos matanggal yung trapal. So ayun po, makikita nyo na ready na siya. Medyo hindi pa ganun katuyo. Kasi nga it usually takes 2 to 3 days para ma-cure yung isang cement. Lalo pag gumagawa ng mga pond. So dapat ganyan yung kulay nung ating pond bago natin salangan ng waterproofing. Yung medyo gantong darker color, hindi pa siya sobrang tuyong-tuyo. Though mahahawakan mo na siya, pwede mo na siyang hawakan, hindi na siya magigiba. Pero ganun talaga dapat yung maging kulay niya, medyo light. Lahat ng yan, hihintayin natin maging ganung kulay. Ito namang drain ay tuyong-tuyo na to. Hinarangan ko lang ng hollow blocks kahapon kasi ayokong pumunta dun yung mga aso tapos baka tumapak sila and magkaroon ng paw prints yung floor ng aking pond. So ngayon tatanggalin ko na to para mas ma-appreciate nyo more yung itsura ng ating pond. Now natanggal na yung mga hollow blocks dito sa harap ng ating pond. Tatanggalin ko na itong mga guide na kahoy na to. Gagamitan ko lang siya ng martilyo para tanggalin, para makita na natin yung structure ng ating pond. Now na natanggal na natin yung wood, ayan, wawalisan ko na lang yung mga debris. Tapos that concludes day 3. Kailangan kasi talaga ng curing time ng ating pond. Dito ako ngayon sa Powerhouse Builder and bibili tayo ng mga set ng pangpintura. Ito ata ay 130 plus, ito naman ay 380. So bibili natin yan, kailangan natin yan para sa pond. Dito naman tayo sa bilihan ng pintura, bumili tayo ng mga waterproof paint na black. Tapos bumili rin ako ng normal na Boysa na black. Day 4 ng ating drip pond making. Nakabalik na ako dito sa bahay and eto na yung mga stuff na binili ko from the hardware. So meron tayo dito ang Rain or Shine Elastomeric Waterproofing. This is color black. This one retails for 700 pesos per tub. So bumili lang ako ng dalawa. Tapos bumili ako ng regular paint. Sabi dun sa paint shop, dun daw sa labas ay kailangan din haluan ng waterproofing. So I'm not sure if maubos ko to. Kung di ko to mauubos, then ihahalo ko siya dito sa regular na latex color natin na paint na black. Tapos yun yung itatapal ko dun sa labas. But for now, ang uunahin natin, since meron tayo mga PVC pipe dun sa ating mga pond, dun sa drainage, isisil ko muna sila gamit itong silicone sealant para sure na hindi tumagas yung tubig. Papacure ko yun bago ko lapatan ng paint yung mga areas na merong PVC pipes.